Hello! Welcome to my kusina, all of you beautiful people of the Philippines. Bukas na naman tayo para makapag-share ng isang wonderful recipe. Ito, sosyalin ito. Pero actually, kayang-kaya niyong gawin at hindi gaanong mahal. Sino sa inyo ang mahilig sa steak? Mukha siyang steak pero hindi siya classic steak. Ito yung tinatawag nating pork steak. Para siyang pork chop pero dun sa malambot na parte ng baboy at wala siyang balat. Pinipili ko usually walang buto pero okay din may buto. Pero gusto ko kasi yung finished product nito mukha talaga siyang steak. So ang pinipili ko dito hindi masyadong makapal, hindi manipis, yung tamang-tama lang. Mahirap kasi makapal, mas matagal maluto. Lalo na pagka pork na kailangan talaga natin lutuin ng maigi. I-prepare natin yung marinade, okay? Ang gagamitin natin ay toyo. Yan. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng kalamansi. Okay? Siguro 1 to 2 pieces. Depende sa laki ng kalamansi. Tapos, lalagyan natin ng kaunting sugar. And, of course, pepper. Titikman natin ito. Lalagyan natin, iti-temper natin siya ng kaunting tubig. Kaunti lang. Actually, ang pinapaagaw natin dito, yung alat at saka yung tamis ng kaunti lang. So, ngayon, imamarinate natin itong ating pork. Okay. I suggest siguro the longer na ito ay inyong ibabad, mas maganda at least mga 3 hours. Okay? So, ibababad na natin siya. Dahil mainit dito sa Pilipinas, I suggest pag binababad ninyo ito sa loob ng ref para wala siyang masyadong, kumbaga hindi siya tutubuan ng bacteria compared to kung iiwan nyo siya sa labas. So, i-marinate muna natin siya. Na-marinate na natin siya. Okay, pwede na natin siya ngayong iluto. Okay? Initin natin ang kalan. Lalagyan natin ng konting oil. And then, lalagyan natin ng butter para mas masarap. Okay? Kaya natin nilalagay yung oil before the butter kasi ang butter ay madaling masunog. Okay? Yun naman. Okay. Ay, nakakagulat naman ito. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, ipiprito na natin siya. Huwag masyadong high, low medium lang para maluto ng maigi at hindi tumigas yung ating pork. Ibubuhos natin ang marinade. Okay? Pinapakuluan natin ito ng mga good 15 minutes para siguradong lutong-luto yung pork. Low fire lang para hindi siya tumigas. Okay? Babalikan natin ito. Between mga 7 minutes, baliktarin natin. Okay. Makikita ninyo na nagfo-form na ng parang bubbles. Lumabas na ang mantika. Medyo bantayan na ninyo ito. Kasi remember, may sugar ito ng konti, baka masunog. So, nagmamantika siya, oh. And, we are done. Patayin mo na muna natin. At magpe-plating tayo. Ilalagay natin ito at ipapa-rest. Pag sinabing rest, itatambay lang natin. Huwag niyong gagalawin, huwag ninyong hihiwain dahil pag ginawa niyo yun, yung mga juice na nasa loob, lalabas. So, hayaan natin siya nandun lang. Total, gagawan pa natin ito ng pasabog kasama ng ating pork steak. At syempre, ang masarap na kasama ng steak ay ang mashed potato. Madali lang gumawa nito. Kadalasan nga yung nakikita natin sa mga fast food, hindi man totoong mashed potato yun. Yung mga parang commercialized, mga powder na lang. This is the real way to use it. Pasintabi lang sa mga may sakit sa puso, ang mashed potato ay gumagamit ng butter.
Pasintabi na rin sa mga diabetics, konti lang naman. Okay? So, if you're trying to lose weight, eto ang cheat day ninyo. Okay? So, dapat ito very, very low fire lang. Put a little bit of butter. And, of course, maglalagay tayo ng flour to create what you call a roux. Combination ng flour and butter. Importante dito yung halo ka ng halo. Halo ka ng halo dahil ayaw mo masunog yung butter. Ngayon, kailangan luto ito para hindi maglasang harina yung mashed potato ninyo. Yung harina ay para lumapot yung inyong mashed potato. Okay? Medyo mag-change ng color para malaman ninyo na luto na ang inyong flour and butter or roux na tinatawag. Okay? Ayan, nag-change na. Nag-change na siya ng color. And we're going to put in our mashed potato. Pinakuluan lang at dinurog. And para maging mashed na mashed siya, lalagyan natin siya ng milk. Yung iba cream nilalagay. Naku, ang mahal ng cream. Pwede na rin ng milk. Tinataas ko para hindi masyadong uminit yung ating sige, halo, 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 halo. Lalagyan ko ng more butter para maging creamy. The more butter that you put, the creamier your mashed potato will be. We will put salt and pepper. Yung iba nilalagyan nila ng cheese. Ako, salt is okay. Okay na. Pero yung mga bata, when I cook this for kids, gusto nila may cheese. Kung ano yung gusto ng pinaglulutuan ninyo, yun ang gagawin ninyo. Ako gusto ko medyo lumpy para, pag sinabing lumpy, yung may buo-buo ng konti. Titikman natin, ha? Asin. So, ganoon. Tikim ka ng tikim. Dahan-dahan, huwag pabigla-bigla. Kasi mas mahirap gamutin kapag ikaw ay nagmamadali. Dagdagan natin ang pepper. Okay, let us test. Perfect! So, itatabi natin ito. Ifo-form natin siya sa plato mamaya. Gagawa naman tayo ng ating gulay. At syempre, para balance ang ating meal, lalagay tayo ng carrots, peas, and corn. Okay? So, para siguraduhin na maganda ang pagkakaluto ng vegetables, pakukuluan natin siya ng sandaling-sandali sa konting tubig. Ito ay para siya ay lumambot. Kasi minsan yung commercial peas na nabibili natin matigas. Kaya I usually boil it first ng sandali before I put in yung mga pampalasa. Pakukuluan lang sandali. Okay. Ngayon maglalagay tayo ng kaunting bawang para medyo malasa yung ating. Again, we will be putting a little bit of butter. Little lang. Little daw, ano. Habang natutunaw yan, maglalagay tayo ng seasoning. Konti lang to, mukha lang marami kasi parang barado yata. And of course, pepper. And then we will taste. Kung wala kayong peas at carrots, pwede Baguio beans. Tanggalan nyo ng dulo, tapos ganito din. Either you steam it or you cook it like this with a little water. And then, pag nag-evaporate yung water, tsaka ninyo nang lalagyan ng butter. Or if you don't like butter, salt and pepper pwede. Ako nagsa-salt and pepper lang kasi masama for me ang sobrang butter. Amoy na amoy ko yung bawang. Sarap! Perfect! And our dinner is done. Tingnan ninyo, napaka-social ng dating. Lalagay na natin yung ating mashed potato. And there you have it, our pork steak royale
Para mas sosyalin at parang pang hotel-hotelan ang ating design, syempre lalagyan natin ng dahon-dahon. Arte-arte na ganyan. At dyan na naman nagtatapos ang isang kabanata episode ng ating Kusina. Nakita na ninyo, isa na namang masarap, madaling gawin, at hindi kamahalang recipe. Akala mo mamahaling steak, hindi ba? So kung gusto ninyo magpa-impress sa inyong mga kakilala, aba, i-invite nyo sila dito sa ating Kusina. Mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment down below. Lahat ipaalam natin sa kanila. Ikaw, ako, sila, lahat tayo ay magkakaroon ng dating kahit wala tayong masyadong datong. Magsasara pag sumandali ang ating Kusina, pero magbubukas uli ito soon dahil meron na naman akong bagong recipe na ituturo para sa inyo. In the meantime, bye! Back up! Helmut!